Welcome back na naman sa ating YouTube channel. Ito may panukalang inaahin si Senator Ronald Bato regarding kay Tatay Duterte. Mas maganda pa nga siguro to kung house arrest siya, pero dito sa Pilipinas mas maganda pa kasi pwedeng kung mayroong emergency pwede siyang papuntahan agad ng ating mga kababayan, mabisita kung ano yung magiging kalagayan niya, kasi sa dahig hindi mga kilalang tao lang yung pwedeng pumasok. Ito maganda yung resolusyon ni Senador Ronald Bato sa kanya, no? Dapat ganito yung mangyari kay Tatay Duterte, no? Dapat maalagaan natin, o hindi man lang ng mga pamilya niya maalagaan, at yung mga sumusuporta sa kanya, lalo na ako, no? Nakakatakot kung ano man yung mangyari kay Tatay Duterte, lalo na nando sa ibang bansa. So panoorin natin at subaybayan nyo yung mga ganitong magagandang panukala ni Senador Bato regarding kay Tatay Duterte. Ito, panoodin nyo yung sinabi ni Senador Ronald Bato sa kanyang panayan sa SMNI. Yan, suportahan din po natin yung SMNI na talagang yan lang naman yung ating inaasahan na media na sumusuporta, no, kay Tatay Duterte doon sa mga ibang media, no. Ayan, Net25, yan, magaling isa rin po yan na suportahan din natin, no, regarding dyan sa iba, wala to sa mga vlogger na supportive sa mga Duterte. Maraming salamat po, at ako number 1 din ako supporter ni Tatay Duterte, yan, lalo na sa pamilyang Duterte. Kaya maraming salamat, panoorin yung video. Ito po. Buong suporta ang ibinibigay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa resolusyon na layong mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maisailalim ito sa house arrest. Basta importante andito siya sa ating bansa, at kung ano mang may mangyari mo sa kanya na hindi maganda, andito lang siya. Ang Pilipino ay kagad ay andyan sa kanyang piling. Ipinahayag rin ang kanyang matinding pag-aalala at lungkot kaugnay ng posibleng kahinatnan ng dating Pangulo sakaling magtagal pa ito sa ICC. So ito yung nakakabahala, at lahat tayo nalulungkot kung mangyari man talaga ito na yung ating dating Pangulo na ibinuhos niya yung kanyang buong buhay sa pagsiservisyo at paghanap ng paraan para mabigyan ng magandang buhay yung bawat Pilipino. Ngayon hahayaan na lang natin na mamatay doon sa ibang bansa at sa loob pa ng kulungan at hindi makauwi dito. Nakalungkot po, ang hirap isipin. Kaya naman hinikayat ni De La Rosa ang mga kapwa mambabatas at iba pang sangay ng pamahalaan na bigyang halaga ang resolusyon na nagsasaad ng respeto at kooperasyon sa panawagan ng Senado para sa agarang repatriation ng dating Pangulo. So kung yan ay, kung sila ay respeto sa kanilang co-equal branch of government at bibigyan nila ng weight yung sense of the Senate, then sana gagawa sila ng action according to the sense of the Senate, no? We are urging them to cause the immediate repatriation of the former president. Dagdag pa niya, hindi na raw dapat palakihin pa ang usapin sa politika, soberanya o reconciliation. Dapat anya ay unahin ang makataong konsiderasyon, lalo pat karamihan sa mga senador ay makadiyos, makatao at makabayan. So nakikita ko, sigurado magakuha ng majority yan dahil ako tingin ko what bad will it give to the senators kung i-consider nila yung humanitarian na aspect na sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Nakalimutan na nila yung about sovereignty, about reconciliation. Ngayong lumalakas ang panawagan para sa house arrest at repatriation ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ng ibang senador na makakakuha ito ng majority support sa Senado. Para sa kanila, ito ay hindi lamang usapin ng politika, kundi paggalang at pagiging makatao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat na Yume Perez, SMNI News.